Nagkunwaring tagalinis ng opisina sa loob ng 8 taon hanggang pinilit siyang sumakay sa fighter jet. Sa loob ng 8 mahabang taon, walang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa babaeng nagwawalis sa sahig sa Riverside Air Force Base. Nakikita lang siya ng lahat bilang tahimik na tagalinis. Ngunit isang umaga nagbago ang lahat. Sampalin natin ng aral sa kababaang loob ang ating mahal na janitor, sabi ni Captain Mario Alvarez na bumobomba ang boses sa loob ng hangar. Itinuro niya si Teresa Aquino. Ipakita natin sa kanya kung ano ang pakiramdam ng pag-upo sa totoong upuan ng piloto. Napasigaw ng halakhak ang mga opisyal sa paligid niya, malamig at malupit sa maagang simoy ng hangin. Hindi kumibo si Teresa. Nakatayo siya ng matatag, mahigpit ang hawak sa walis gamit ang 2 kamay, nakatingin sa kulay abo ng sahig sa ilalim niya. Sa edad na 42, natutunan niyang huwag mapansin. Tahimik siyang kumilos, hindi tumitingala, at hindi kailanman lumalaban sa iba. Si Alvarez ay tipikal na tao ng lugar na ito, mayabang at may pakialam sa sarili. Anak siya ng isang senador, nakapasok si Alvarez sa Harvard dahil sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Hindi pa siya kailanman naharap sa tunay na parusa sa buong buhay niya. "Oh, ikaw yan!" sigaw niya. Mas malakas, ang mga bota niya ay kumakalansing sa konkreto habang palapit siya sa kanya. Ang tagalinis. "Alam mo ba ang problema mo?" Pangungutya niya. "Akala ng mga tulad mo, kaya niyong maging kahit ano dahil sa mga kalokohan ng pagkakaiba-iba ngayon." Pumikit sandali si Teresa. Bumalik ang alaala, ang dagundong ng makina ng F-22 sa himpapawid, ang saya ng kontrol sa isang 150 milyong fighter jet ng perpekto. Bago lahat ng iyon masira, bago ang mga kasinungalingan, bago mawala ang buong buhay niya, dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. May ningning sa kanyang mga mata, hindi takot gaya ng inakala ni Alvarez, kundi isang mas malalim at mas mapanganib na bagay. "Sir, kailangan ko pang tapusin ang paglilinis sa North Sector," sabi niya, kalmado at patag ang tono. Ito ang laging sagot niya kapag sinusubukan siyang guluhin. Ngunit ngayon, hindi sila umatras. "Pwede namang maghintay ang paglilinis," sabi ni Alvarez na nakangiti. "Ang hindi pwedeng maghintay ay ang maliit mong flying lesson. Nestor, kunin mo ang gamit." Agad na nagmadaling kumuha si Lieutenant Nestor Soriano, paborito ni Alvarez at anak ng isang general, ng lumang flight suit at gasgas na helmet. Hindi ito basta biro lang. Plano ito mula pa kagabi habang umiinom. Ang ideya, pilitin ang tagalinis na sumakay sa F-16 na 16, kunan ng video ang kanyang pagkabigo at i-upload online. Instant na kahihiyan, instant views. "Pakinggan mo, Teresa," ani Alvarez. Hinihila ang pangalan niya na parang biro lang. "Uupo ka sa cockpit na iyon at magkunwaring alam mo ang ginagawa mo at mag-e-enjoy kami sa palabas. Tawagin natin itong professional development." Naka-record na si Nestor, nakangisi sa ideya ng pagiging viral. Mas malalaki ito kaysa sa meme ng pusa na naka-pilot suit. Hindi sumagot si Teresa, kinuha niya ang gamit ng walang salita. Habang sinusuot niya ang suit, kumilos ang kanyang mga kamay ng eksakto at maalam. Inaayos ang mga strap, inaklasp lahat ng may kumpiyansa ng isang taong paulit-ulit nang gumagawa nito ng daan-daang beses. Walang nakapansin, pero ang katawan niya ay naalala parang pagbibisikleta. Tumingin si Alvarez sa maliit na grupo ng mga nanonood. "Mga Ginoo't Ginang," sabi niya, "maghanda kayo na makita kung bakit dapat manatili sa lugar nila ang mga tulad niya." Tahimik na nilakad ni Teresa ang papunta sa F-16 na 16. Handa na ang jet para sa basic training flight. Puno ang tangke ng gasolina, nakahanda ang mga sistema. Habang umaakyat siya sa hagdan, bumalik ang isa pang alaala, ang kanyang huling misyon noong siya pa si Captain Teresa Phoenix Aquino.
Subukang huwag magsuka sa jet, biro ni Alvarez. Mas mahal yang eroplano kaysa sa kinita ng pamilya mo sa 10 buhay. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Pagkapasok niya sa cockpit para siyang umuwi, alam ng kanyang mga kamay kung saan pupunta. Mabilis at madali niyang nilibot ang mga kontrol. Nagbago ang kanyang postura, tumuwid ang likod, bumagal ang hininga. Parang nagbago ang hangin mismo. Napansin ni Alvarez at napangiti ng masama. "Hoy, wag mo yang hawakan," sigaw niya. Hindi sumagot si Teresa. Dahan-dahan niyang inabot ang mga switch parang pianistang matagal nang hindi tumutugtog, ngunit ngayon ay muling nagpe-perform ng pamilyar na kanta. Sa loob ng 8 taon, nagtatago siya sa dilim. Ngunit ngayon, may bumabangon sa loob niya. Hinawakan niya ang ignition. Sa sandaling iyon, hinarap niya ang pagpili, magtago magpakailanman o ipaalala sa mundo kung sino siya talaga. Sa ibaba, ilang mas matandang mekaniko ang napansin ang nangyayari. Nakita nila kung gaano kadaling inaayos ni Teresa ang mga salamin, kung paano ang kanyang mga paa ay kumpiyansang nakahanap ng mga pedal, kung paano gumagalaw ang kanyang mga daliri sa dashboard na parang pag-aari niya yon. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagkukwento lang, siya ay isang piloto. Kung na-inspire ka sa mga kwento ng tapang at pangalawang pagkakataon, siguraduhing mag-subscribe at sundan ang kahangahangang paglalakbay na ito. Dahil ang hindi nalaman ni Captain Alvarez, ang tagalinis na ito ay hindi basta-basta. Isa siyang multo mula sa nakaraan na sinubukan ng Air Force na burahin. Sumunod ang tunog, ang dagundong ng makina ng F-7 ay pumuno sa hangar ng may perpektong lakas at precision. Tumigil ang bawat mekaniko sa gusali sa kanilang ginagawa at tumingin pataas. Sinimulan ni Teresa ang eroplano na parang nagawa na niya ito ng libu-libong beses dahil nagawa na niya. Hindi na ito biro. Ito ang simula ng pinakamalaking sorpresa na nakita ng base. "Sandali lang!" sigaw ni Captain Alvarez. Ang dating kumpiyansa biglang nawalan ng tibay. Paano niya alam kung ano ang ginagawa niya? Nanginginig ang boses niya sa hindi makapaniwala habang pinapanood si Teresa na kumikilos sa loob ng cockpit. Nagtatala pa rin si Lieutenant Soriano pero nawala na ang ngiti sa mukha niya. "Pare, hindi siya huminto kahit saglit," bulong niya. "Tingnan mo kung paano siya nakaupo, parang kanya talaga yan." Sa likod ng salamin, kumikilos si Teresa ng tahimik at may matinding konsentrasyon. Hinahaplos ng kanyang mga kamay ang mga kontrol parang mga piano keys na matagal na niyang na-memorize. Walang pag-aalinlangan, walang hula, muscle memory at instinct lang. At para sa babaeng akala nila ay marunong lang magwalis, imposibleng ipaliwanag. Naging gulo ang dating kumpiyansa ni Alvarez. "Baka swerte lang yan," bulong niya. "Pindutin lang ng pindutin ang mga button, may mangyayari din. Tingnan natin kung kaya pa niyang gawin ang iba." Kinuha ang radyo, tumawag si Alvarez sa cockpit. "Davis, tigilan mo na yan. Patayin mo ang eroplano at bumaba ka bago ka makasira ng kung ano." Pero ang sumagot ay hindi nalilito, hindi natatakot. Malinaw, propesyonal at kalmado. "Tower, ito ang Griffin 07 humihiling ng permiso para mag-taxi." Nagkaroon ng katahimikan, mabigat na gulat na katahimikan. Ginamit ni Teresa ang karaniwang Air Force communication lingo, eksakto, walang mali at advanced. Ang klase ng lengwahe na kailangang taon ng pagsasanay para matutunan. "Anong nangyayari?" bulong ni Alvarez nang hina ang muka. Hindi niya dapat alam yan. Pero alam niya lahat dahil 8 taon ang nakakaraan, hindi siya janitor. Siya ay si Captain Teresa Phoenix Aquino, ang unang babae na nanguna sa isang top-tier fighter squadron sa US Air Force. Si Phoenix pinangalanan dahil sa kanyang kakayahang mabuhay at magtagumpay sa mga misyon na hindi nagawa ng iba. Ngunit nagkawatak-watak ang lahat noong isang reconnaissance flight sa teritoryo ng kaaway sa Middle East.
Natuklasan ng kanyang grupo ang lihim, isang Amerikanong general ang ilegal na nagbebenta ng armas sa mga teroristang grupo. Ang general na iyon ay si Morrison, ang biyenalo ni Colonel Alvarez. Oo, ang ama ng parehas na mayabang na kapitan na pinapahiya siya ngayon. Nang ipaalam ni Teresa ang katotohanan, lumaban ang sistema sa kanya. Mga peking ulat, peke ang ebidensya, mga saksi na binili. Nasira ang kanyang pangalan magdamag, tinawag siyang traidor, ang mismong krimeng sinubukan niyang pigilan. Gumagalaw ang jet, sigaw ng isang tao sa madla. Nataranta si Alvarez. Tumakbo siya patungo sa dulo ng runway, sumisigaw sa radyo, "Davis, tigilan mo yan ngayon. Hindi ka pinayagang ilipat ang eroplano." Ngunit hindi kumibo si Teresa. Maayos niyang ginabayan ang sasakyang panghimpapawid, pinanatiling tuwid at matatag, walang kapintasan ang kanyang taxiing. Kahit mga baguhan na piloto, hindi ito nagagawa ng ganoon kakinis. "Tawagan ng base security," sigaw ni Alvarez. "Ninakaw niya ang military jet. Ikukulong natin siya." Natutok si Soriano, hawak pa ang telepono at nagre-record. "Pero, Alvarez, nakita mo yan. Hindi yan swerte. Alam niya talaga ang ginagawa niya." "Tagalinis lang siya," sigaw ni Alvarez, namumula ang mukha at desperado. Siguro nanood lang siya ng mga video online at inisip na piloto siya. Pero sa isip niya unti-unting sumisibol ang pagdududa. Isang nakakatakot na pag-unawa. Sa loob ng maraming taon, naglakad siya sa mga pasilyo ng base na ito. Laging naroon ngunit madaling baliwalain. Pero ngayon, lahat ng mga maliliit na bagay na pinabayaan niya, kung paano siya kumikilos, paano niya pinapanood ang paghahanda ng mga eroplano, paano niya naiintindihan ang layout ng mga hangar, nagsimula ng magkapaliwanag. Nasa tarmac na ang F-6 na sa simula ng pangunahing runway. Humuhuni ang makina, bumubuhay ng may ritmo na kilala ng bawat piloto sa base. Sinunod ni Teresa ang pre-flight checks ng matalas na parang labaha. Walang pag-aantala, walang pagkakamali, galing lang. "Diyos ko," bulong ng isa sa mga matandang mekaniko, ang maitim na mukhay ng hina. "Alam ko yung estilo na yan. Nakita ko yan noon pang mga taon." Hinawakan siya ni Alvarez. "Anong sinasabi mo?" Wala po, sir," nanginginig na sagot ng mekaniko. May babaeng piloto noon. Tinawag siyang Phoenix. Ang paraan ng paglipad niya, parang ang jet ay bahagi ng kanyang katawan. "Patay na si Phoenix," sagot ni Alvarez. Masyadong mabilis, parang may alam siya na ayaw lang niyang aminin. Nawala siya. Hindi yan konektado. Pero kahit pinagsawaan niya, nakatuon ang mga mata niya sa cockpit. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Captain Mario Alvarez, nakaramdam siya ng tunay na takot, hindi takot sa pagkabigo, kundi takot na ang babaeng tinangka niyang pahiyain ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya, at mas masama pa, siya ang kontrabida sa kwento niya. Sa loob ng jet, tinapos ni Teresa ang kanyang huling pagsusuri. Sa kanyang headset, naririnig ang padalos-dalos na boses ni Alvarez na sumisigaw sa control tower, lalo pang nagiging magulo bawat segundo. Pero wala nang nakikinig sa kanya ngayon. Ilang minuto lang ang nakalipas, tinukso niya ang isang babaeng inakala niyang mababa sa kanya. Ngayon, pinapanood niya siyang maghanda para sa take-off. Kalmado, profesional, at may nakakatakot na kumpiyansa. Bawat insulto, bawat malupit na tawa, bawat kahihiyan na dinanas niya sa nakalipas na 8 taon, naaalala niya lahat. Hindi para maghiganti, kundi upang bigyang lakas ang aral na ipapadala niya. Ang hindi nalaman ni Alvarez, hindi nagtago lang si Phoenix. Ginamit niya ang bawat sandali para maghanda na muling bumangon. At ngayon, sa harap ng mga dosenang teleponong nagre-record, sa harap ng buong base na puno ng mga saksi, ipapaalala niya sa mundo kung sino siya talaga. "Control Tower, ito ang Griffin 07, humihiling ng clearance para sa takeoff." Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa radyo, matalas at matatag.
Sa loob ng tower, ang katahimikan ay parang nakapigil na hininga dahil lahat ay naunawaan na ang katotohanan. Hindi nawala si Phoenix, bumalik siya. Agad na kinuha ni Alvarez ang radyo mula sa kamay ng Chief Controller. Nanginginig ang boses dahil sa tensyon. Davis, patayin mo na ang mga makina. Direktang utos ito. Sinasuway mo ang utos ng militar. Ngunit sumagot si Teresa ng malamig at profesional. Hindi po sir, naaprubahan ang training clearance alinsunod sa Regulation 12.3. Ang paraan ng pagsabi niya, matatag, tila robotiko at tumpak, ay nagdulot ng hindi komportabling tingin sa mga veteranong opisyal sa tower. Hindi ito basta-basta lang na natatarantang tagalinis. Isa itong taong bihasa sa batas militar. Patuloy na nagfi-film si Soriano pero hindi na siya nagmamalaki. Alvarez, sabi niya ng mahina, alam niya ang higit sa atin. Paano niya alam ang mga prosedur na yan? Tahimik ka at ipagpatuloy ang pag-record, utos ni Alvarez habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Kapag nasira niya yung jet, gusto kong nakuha lahat iyon bilang ebidensya sa court-martial. Ngunit may nagbabago sa loob ng control tower. Si Colonel Manuel Navarro, ang commander ng base at veteranong Air Force na may 30 taon ng serbisyo, ay tumitingin sa jet gamit ang kanyang binoculars. Napangitim ang mukha niya. Rodriguez, sabi niya sa kanyang assistant, nakikita mo ba ang nakikita ko? Opo sir, sagot ni Rodriguez, halatang tensyonado. Perpektong pre-flight procedures, walang mali sa warm-up, tama ang alignment ng runway. Dahan-dahang ibinaba ni Navarro ang binocular. Gaano ka nakatagal nagseserbisyo? Ika 28 taon po sir. 30 taon na ako, sagot ni Navarro nang mahigpit ang tinig. At sa lahat ng iyon, isa lang ang nakita kong taong may ganitong precision sa ground operations. Huminto siya saglit, pinipilit tandaan ang isang pangalan. Phoenix Aquino, naparam si Rodriguez. Pero sir, patay na siya. Yan ang sabi sa amin, pinagbintangan ng paglabas ng classified na impormasyon. Walang sala, paliwanag ni Navarro. Kasama ako sa unang review board. Ang ebidensya laban sa kanya ay basura, halatang peke, pero may kapangyarihan si Morrison. At si Phoenix, isa siyang babaeng walang political protection. Sa labas, maayos na ginagalaw ni Teresa ang kanyang huling pagsusuri na para bang siya'y sumasayaw. Natural ang galaw ng mga daliri niya at kumpiyansa ang postura. Sa likod ng cockpit glass, nakita niya si Alvarez na unti-unting nawawalan ng kontrol, sumisigaw ng mga utos na hindi na pinapansin. Tumigas ang boses ni Navarro. Rodriguez, buksan mo ang secure channel sa pagitan ko at ng piloto, ngayon din. Pero sir, sabi ni Captain Alvarez na siya ay hangal si Alvarez na ayaw kilalanin ng kagalingan kahit ito'y bumati sa kanya, putol ni Navarro. Buksan mo yang linya. Narinig ang mahina na click na palatandaan na bukas na ang linya. Hindi kilalang piloto, ito si Colonel Navarro mula sa tower. Sabihin mo ang iyong pangalan para sa record. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Nang marinig ang boses, dala nito ang mga tao ng sakit, ngunit pati na rin ng lakas. Kolonyel, ikaw ba yan talaga? Tumigil ang puso ni Navarro. Phoenix, bulong niya. Diyos ko, ikaw ba yan? Teresa Davis, Janitor Level 2, sagot niya ng mahina. Namatay si Phoenix Aquino, 8 taon na ang nakakaraan. Nanginig ang boses niya, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagbitaw. Pumikit si Navarro, nakikita pa rin niya ang maliwanag at magaling na batang kapitan na nawala sa kanila, nasira dahil sa kasinungalingan. Sinubukan kitang tulungan, sabi niya na puno ng pagsisisi. Ngunit nang malaman ko ang papel ni Morrison, wala ka na. Alam ko po, sir, sagot niya, patay na si Morrison ngayon pero buhay pa rin ang kanyang legacy. Tumitig siya kay Alvarez sa likod ng salamin. Yung lalaking sumisigaw doon sa labas, apo niya. Mabilis na tumama sa isip ni Navarro ang katotohanan.
Ang mga taong sumira sa karera ni Phoenix ay nakapagtayo ng isang dinastyang may pribilehyo. At ngayon, isa sa kanila ang nanluloko sa babaeng minsang kanilang niloko. 10 taon akong nilinis ang kalat niya, sabi ni Teresa. Nilinis ko ang kanyang mga banyo. Pinakinggan ko ang kanyang mga racist jokes. At hindi niya kailanman naisip na ang babaeng naka-jumpsuit ay ang piloto na sinubukan ng kanyang pamilya na sirain. Pinanood ni Navarro mula sa taas habang sumisigaw si Alvarez sa radyo, pero wala na itong timbang sa salita. Hindi pinapansin ang kanyang mga utos, bumagsak ang kanyang autoridad sa harap ng lumalaking madla. "Phoenix," tanong ni Navarro, "may ebidensya ka ba ng orihinal na sabwatan?" 8 taon ko nang kinokolekta iyon, sagot niya. Sa kama ng kamatayan, inamin ni Morrison ang lahat sa isang pari. Akala niya ito ay protektado ng kumpisal, pero nirecord iyon ng pari at ibinigay sa akin 3 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim at kasabay nito lumabas ang unang ngiti niya sa mga taon. Nasa akin ang lahat, mga pangalan, peke na dokumento, mga lihim na account, detalyadong timeline, sapat na para ibagsak ang buong pagtatakip. "Bakit ka naghintay?" tanong ni Navarro. "Dahil hindi lang katarungan ang gusto ko," sagot niya. Nakatuon ang mga mata kay Alvarez na ngayon ay naglalakad-lakad na parang unti-unting bumabagsak. "Gusto kong bumagsak sila sa kanilang sariling kayabangan. Ang mga lalaking tulad niya ay nauunawaan lang ang katotohanan kapag ito'y winawasak sila ng hayagan." Samantala patuloy na nagre-record si Soriano, ngayon ay live streaming sa kanyang social media. Dumadami ang mga nanonood, sumabog ang mga komento sa screen. Sino siya? Mas magaling siyang lumipad kaysa karamihan ng mga sanay na piloto. Nagme-meltdown si Alvarez, lol. Hindi nag-atubiling sagutin ni Navarro. "Phoenix, naalala mo pa ba kung paano gumawa ng Alpha Class aerial demo?" Agad na sumagot ang boses niya. "Parang hindi ako tumigil, sir." "Sige, gawin mo," sabi niya. "Ipakita mo sa kanila kung ano ang hitsura ng tunay na piloto. Pinahintulutan ka para sa buong, walang limitasyong flight demo. Linisin mo ang iyong pangalan, hindi sa salita, kundi sa himpapawid. Ipakita mo sa kanila na hindi sila kailanman nabibilang sa iyong anino." Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Teresa ang isang bagay na noon ay nakalimutan niya, pag-asa na may layunin. Kopya Tower, Griffin 07 humihiling ng clearance para sa full demonstration. Malinis na para sa take-off, Phoenix. Ipakita sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng paglipad ng may dangal. Tugon ni Colonel Navarro ng matatag. Sa lupa, napagtanto na ni Captain Alvarez na nawalan na siya ng kontrol. Ang nagsimula bilang malupit na biro ay naging isang mas delikadong bagay, isang pampublikong paghaharap. Ang biglaang pagtaas ng tunog ng makina ng F-Shyam na 16 ay nangangahulugang isang bagay lang. Malapit nang umalis sa lupa. Tumingala siya sa malinaw na bughaw na langit. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lalaking nanlait, hindi pinansin at nanira sa kanya, nakaramdam ng tunay na takot. Sa dulo ng runway, inilagay ni Teresa ang eroplano sa tamang posisyon. Ang kanyang katahimikan, lakas at sakit, lahat ay naging matibay na pokus. Hindi lang ito palabas, ito ay muling pagkabuhay. Ito ang muling pagsilang ni Phoenix Aquino, ang piloto na sinubukang ilibing, ngayon ay bumabalik mula sa abo. Ang hindi nalalaman ni Alvarez, hindi lang siya makakapanood ng isang ordinaryong airshow. Mapapanood niya ang pagsikat ng isang alamat at ang kanyang sariling kahihiyan ang magiging apoy na magbibigay buhay sa kanya. Griffin 07, malinis na ang clearance para sa walang limitasyong demonstration. "Buhayin mo ang himpapawid," sabi ni Navarro, ang boses niya ay naglalaman ng dekadang pagmamalaki. Sumigaw ang jet pababa sa runway. Sa isang iglap,
si Teresa ay lumipad na at sa loob ng ilang segundo, ginawa niya ang isang vertical climb na nilalabanan ng gravity at nagpabuka ng bibig ng mga tao sa lupa. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang paglipad, ito ay sining. Nangungulubot ang mukha ni Alvarez, naging maputla, tapos berde habang ang eroplano ay sumasayaw sa himpapawid ng may di malamang gilas. Hindi ito totoo, bulong niya. Hindi siya pwedeng lumipad ng ganyan. Siya nga, sagot ni Soriano habang nagre-record at mahigit 50,000 ang nanonood live. Nanginig ang kanyang boses. Gusto ng mga komentaryo malaman kung sino itong piloto. Sa 1,500 metro, ginawa ni Teresa ang isang galaw na kakaunti lang ang mga Amerikanong piloto na nangahas subukan, ang Pugachev's Cobra. Tumigil ang F-6 na sa ere, itinaas ang ilong. Hinawakan ito ng patayo at dahan-dahang nag-level out, isang masterclass ng control. Sumigaw ang mga tao sa base. Nagsimulang pumalakpak ang mga veteranong mekaniko. Isang air traffic controller ang bumulong. Nakita ko lang ang galaw na yan minsan lang. 8 taon na ang nakakaraan. Ginawa yan ni Phoenix Aquino. Hinawakan ni Alvarez ang radyo, desperado ang boses. Davies, tigilan mo yan agad, utos ito. Ngunit ang tugon ni Teresa ay may bigat ng bawat insulto at kawalang katarungan na naranasan niya. Hindi, Captain. Humiling kayo ng demonstration. Ito ang aral nyo. Sa susunod na 10 minuto, muling inilarawan ni Teresa ang kahulugan ng salitang piloto. Ginawa niya ang mga imposibleng stunt, mabilis na inverted loops, nakamamanghang low passes at nagtapos sa isang solo trick na hindi pa nakita ng kahit sino. Ang kanyang mga contrails ay bumuo ng isang salita sa langit. Phoenix, naputol ang boses ni Soriano habang nagla-live narrate. Mga kababayan, hindi ko alam kung sino itong babae, pero binabago niya ang konsepto ng kaya nating gawin sa aviation. Lampas 100,000 na ang nanonood at patuloy pa. Sa tower ngumiti si Colonel Navarro, isang malalim at buong puso na ngiti na matagal nang hindi nakita. Binuksan niya ang open channel. Lahat ng tauhan sa Riverside, nasasaksihan ninyo ang pagbabalik ni Captain Teresa Phoenix Aquino. Napagbintangan, pinagtaksilan, ngunit hindi kailanman natalo. Nananatiling buo ang kanyang dangal kahit tayo ay nabigo sa kanya. Sumunod ang katahimikan na pinutol lamang ng tuloy-tuloy na ugong ng jet sa itaas. Sa runway, nakatayo si Alvarez na parang bato. Bumagsak ang kanyang mga daliri mula sa radyo, nawala ang kanyang kapangyarihan. Phoenix Aquino, bulong niya, pero patay siya. Hindi, sabi ng isa sa mga matatandang mekaniko. Lumapit, naglalagablab ang mga mata. Nililinis niya ang iyong mga banyo, bata. Sa 8 taon, pinahiya mo ang isa sa pinakamagaling na piloto na mayroon ng bansang ito. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Alvarez. At nakuha namin lahat yan sa pelikula. Ang paglapag ni Teresa ang huling obra maestra, makinis, tahimik, perpekto, parang tinanggap siya mismo ng langit. Humawak ang jet sa tarmac ng napakagaan para bang pinili nitong huminto sa paglipad ng kusa. Nagtipon ang daan na tao, pati mga opisyal mula sa buong base ay dumating ng mabilis para makita kung sino ang nagsulat ng kasaysayan sa langit. Sinubukan ni Alvarez ang huling kawawang dahilan. Walang patunay ito, sa tingin namin, natutunan lang niya magpalipad. Wala pa rin siyang halaga. Pero dumating ang boses ni Colonel Navarro sa loudspeakers. Captain Alvarez, iminumungkahi kong tingnan mo ang iyong telepono. Tiningnan niya at pumuti ang kanyang mukha. Ang video, #PhoenixJanitor, ay nasa lahat ng dako. 50 milyong views sa loob lang ng 2 oras. Ang kanyang kahihiyan ay naging viral at hindi siya kinatawan ng tawa ng mundo. Tumawag ang Pentagon
mga reporter, ang kanyang mga nakatataas, lahat naghahanap ng sagot. Bumaba si Teresa mula sa jet, kalmado, tahimik, ipinagmamalaki, dahan-dahan niyang tinanggal ang helmet, inilantad ang mga matang nakakita ng digmaan, pagtataksil at pakikipaglaban. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong runway. Sa loob ng 8 taon, nilinis ko ang mga sahig kung saan ang mga lalaki tulad ni Alvarez ay nanlalaro ng biro tungkol sa mga babae, lahi at kung sino ang karapat-dapat lumipad. Narinig ko lahat iyon at ngayon ipinakita ko sa inyo na ang kakayahan ay walang kulay, walang kasarian, walang takot sa mga lalaking may mahina ang ego. Habang sinusubukang maglaho ni Alvarez sa gitna ng tao, sinundan siya ni Soriano. Patuloy ang kamera. Isang reporter ang lumapit, may hawak na mikropono. "Captain, may komento ka ba tungkol sa pagpapahiya sa isa sa pinakamagaling na piloto sa kasaysayan ng militar ng US?" "Ako, hindi ko alam," natatarang sagot ni Alvarez, basa sa pawis. "Kung alam ko lang kung sino talaga siya." "Eksakto!" sagot ni Teresa ng matalim at matatag ang tinig. "Kung alam mo kung sino ako, iba ang pagtrato mo sa akin. Pero ang katotohanan, Captain, ay kung paano mo tratuhin ang tao kapag iniisip mong mas mababa sila sa'yo. Iyan ang nagpapakita ng tunay mong pagkatao." Lumapit si Colonel Navarro sa runway, may hawak na briefcase. "Captain Teresa Aquino," seryosong sabi niya, "sa ngalan ng United States Air Force, iniaalok ko sa iyo ang buong reinstatement ng iyong ranggo, agarang promosyon bilang major at pamumuno sa anumang squadron na iyong pipiliin." Tumingin si Teresa sa folder, tapos sa madla, daan-daang mukha, may ilang nahihiya, may ilang humanga, lahat ay nagbago dahil sa kanilang nasaksihan. Matagal na niyang inisip ang sandaling ito, ngunit nang ito ay maging totoo. Nagulat pati siya sa sarili dahil hindi alam ni Alvarez ang pampublikong kahihiyan na naranasan niya ay simula pa lamang. Nagtipon si Teresa ng ebidensya ng 8 taon, patunay ng sabwatan na sumira sa kanyang karera, at ang makapangyarihang pamilya sa likod nito ay malapit ng bumagsak. Ngunit higit pa sa hustisya, maghahatid siya ng aral na hindi malilimutan ng mundo tungkol sa pag-aakalang maliit ang tunay na lakas. Hinawakan niya ang folder ng sandali pa, tapos tumingin pabalik kay Colonel Navarro at sa tahimik na madla. "Colonel," kalmadong sabi niya, "pinararangal ko ang inyong alok. Ngunit sa 8 taon na ito, natutunan ko ang isang bagay na hindi matuturo ng anumang titulo." Ibinalik niya ang folder. "Hindi ko kailangan ng ranggo para tukuyin ang sarili ko. Ako si Phoenix Aquino, may uniforme man o wala." Nanatili si Alvarez sa kanyang mga tuhod, pinapanood ang pagbagsak ng kanyang karera ng live. Patuloy na nanginginig ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa Pentagon, mula sa galit ng mga commander, mula sa mga media na naghahanap ng pahayag. Ang hashtag Phoenix Janitor ay naging pandaigdigan. Mahigit 80 milyong views, ngunit hindi pa tapos si Teresa. "May kailangang gawin," sabi niya. Hinuhugot ang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa. "Sa loob ng 8 taon, nangolekta ako ng ebidensya, mga recording, dokumento, mga pag-amin sa kama ng kamatayan. Lahat ng nagsusumpa sa sabwatan ng Morrison Alvarez sa mga deal sa armas, suhol at korupsyon." Tinanggap ni Navarro ang drive, nanginginig ang mga kamay. Naglalaman ito ng ebidensya ng mga krimen ni General Morrison at kung paano yumaman ang pamilya Alvarez sa pagbebenta ng armas sa mga terorista. Tumalikod siya at tumingin ng diretsyo kay Alvarez na wasak na. "Ang lolo mo ang nagtayo ng kanyang legacy sa buhay ng mga Amerikano, Mario. Namana mo hindi lang kayamanan, namana mo ang kasalanan."
mabilis at malakas ang epekto. Sa loob ng 72 oras, ipinagbawal ng federal na gobyerno ang mga ari-arian ng pamilya Alvarez. Nagsimula ng malalim na investigasyon sa korupsyon militar at naglabas ng mga warrant ng pag-aresto. Si Mario Alvarez ay kinasuhan ng pagsira ng ebidensya. Samantala si Soriano, ang batang opisyal na nag-record ng lahat, ay naging tanyag ng bigla. Akala ko biro lang ang ginagawa ko, sabi niya sa isang panayam. Pero nakuha ko pala ang muling pagkabuhay ng isang buhay na alamat. Upo si Teresa sa likod ng isang makinis na mesa sa kanyang bagong opisina. Direktor ng Phoenix Aviation Academy, isang flight school na itinatag niya para sanayin ang mga hinaharap na piloto mula sa mga underrepresented na grupo. Sa likod niya, isang framed photo. Siya kasama ang F6, hawak ang helmet, ang sandali matapos ang kanyang makasaysayang paglipad. Direktor Aquino, sabi ni Amanda, ang kanyang assistant, pumasok sa opisina. Nakatanggap tayo ng 50 pang-aplikasyon ngayong araw. Mga estudyante mula sa bawat estado. Ngumiti si Teresa, tumingin sa labas sa mga flight simulators na puno ng mga batang nangangarap. Amanda, alam mo ba ang pagkakaiba ng pribilehiyo at kakayahan? Hindi po, Direktor. Ano yon? Kinatatakutan ng pribilehiyo ang kompetisyon. Tinanggap naman ito ng kakayahan. Nawasak ang imperyo ng Alvarez, nasamsam ang kanyang mga negosyo, nawala ang kanyang mga ari-arian. Si Mario Alvarez ay nakapiit ng 15 taon dahil sa pagtataksil sa militar. Iniwan siya ng asawa, pinalitan ng mga anak ang kanilang apelyido. Naging multo siya sa sistemang dati niyang pinamunuan. Samantala, si General Navarro na napromote pagkatapos ng iskandalo ay madalas bumisita sa academy. Phoenix, sabi niya sa isang pagbisita, maaari kang namuno ng anumang unit. Bakit dito ka? Dahil, General, sagot niya, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak sa mga kalaban. Ito ay ang pagtayo ng isang bagay na hindi nila kailanman maisip, isang bagay na isinilang mula sa katotohanan, hindi sa kapangyarihan. Ang kanyang tapang ay nagdulot ng malaking pagbabago sa militar, nagpatupad ng mga bagong proteksyon para sa mga whistleblower. Naayos ang mga patakaran sa diversity at etika. Ang iskandalo ng Alvarez ay naging required na case study sa lahat ng military academy. Sa isang pambansang panayam sa telebisyon, nagmuni-muni si Teresa. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang paniwalang nawala ako nang mawala ang aking titulo. Pero ang pagkakakilanlan ay hindi ibinibigay ng iba. Ito ay isang bagay na tanging ikaw lang ang makakapagbigay at hindi ko ito kailanman isinuko. Sa isang selda ng bilangguan, pinapanood ni Alvarez ang balita. Si Teresa na minsang wala lang ay ngayon humuhubog ng kinabukasan ng military aviation. Umalis si Soriano sa Air Force para maging documentary filmmaker na nakatuon sa katarungang panlipunan. Tinuruan ako ng videong iyon ng isang bagay, sabi niya. Ang pinakamakapangyarihang mga kwento ay nasa harap natin. Kailangan lang nating itigil ang pagwawalang bahala sa mga ito. Sa anibersaryo ng kanyang makasaysayang paglipad, nakatayo si Teresa sa harap ng madla sa Washington, D.C., tinatanggap ang Congressional Medal of Honor para sa kanyang tapang, serbisyo at epekto. Sa kanyang talumpati, nagtapos siya sa mga salitang hindi malilimutan ng mundo. Huwag hayaang ang iba ang magtakda ng iyong halaga. Huwag hayaang ang takot ang magtakda ng iyong katahimikan. At huwag kailanman hayaang sabihan ka kung saan ka nababagay. Ikaw ang nagtatakda niyan. Ikaw ang babangon. Tinawag siyang janitor, ngunit naging isang alamat siya. Sa loob ng 8 mahabang taon, sinabihan siyang wala lang, isang janitor lang. Kaya pinili niyang maging pinakamahusay na janitor na kaya niya tahimik, mahusay at di nakikita. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi niya kailanman iniwan ang piloto na tunay na siya.
Ngayon, ang Phoenix Aviation Academy ay nagsisilbing pambansang simbolo ng husay, pagtubos at pangalawang pagkakataon. Dito, ang mga estudyanteng minsang tinanggihan ng tradisyonal na flight schools dahil hindi sila pasok sa pamantayan ay ngayon lumilipad sa ilan sa mga pinaka-advanced na jet sa mundo. Hindi sila ipinanganak na may pribilehiyo. Nakuha nila ang kanilang mga pakpak sa pamamagitan ng kasanayan, tiyaga at puso. Samantala nawala kay Alvarez ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kalayaan, pati ang legacy na sinubukan ng kanyang mga ninuno na itayo sa kapangyarihan at kasinungalingan na wala na. Pero si Teresa, nakuha niya ang isang bagay na mas makapangyarihan, patunay na ang dangal na pinananatili sa katahimikan ay nagiging isang hindi mapipigil na lakas kapag ito ay inilabas na. Itinuturo niya sa kanyang mga estudyante ang isang aral na hindi nila nakakalimutan. Ang paghihiganti ay hindi paggawa sa iba ng ginawa nila sa iyo. Ang tunay na paghihiganti ay ang pag-angat ng sobra-sobra hanggang pagsisisihan nilang pinagdududahan kanila. Ang 8 taon ng pagwawalis ay nagturo kay Phoenix Aquino na ang dumi ay maaaring linisin sa sipag at panahon. Ngunit ang ilang mansya tulad ng mga iniwan ng kayabangan at pagkiling ay permanente. Ito ay nagmamarka sa mga taong nanlalait sa iba at nagpapaalala sa mundo kung sino talaga sila. Kung ang kwentong ito ng tibay at pagbabago ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, siguraduhing mag-subscribe sa channel. Dahil hindi lang ito kwento tungkol sa mga jet o hustisya, ito ay tungkol sa mga taong kinukuha ang kawalang katarungan at ginagawang gasolina para sa kadakilaan. Minsan, ang pagiging maliitin ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ng iyong mga kaaway dahil pinabababa nila ang kanilang pagbabantay. Sa oras na ikaw ay handa ng lumipad ng mas mataas kaysa sa kanilang inaasahan,